Ang nakaraan, binalak sanang tulungan at iligtas ni Harold si Cab-Aldi sa kamay ng ating bida, kaya lang bago pa dumating ang kanyang hukbo na harang na ito ng mga batalyon ni Marquess Branford, dahilan para tuluyang magtagumpay ang ating bida sa pagsakop sa teritoryo ng Cab-Aldi. Nang makita naman niya ang pangkat na inutusan ni Rosaline na magligtas sana sa ating bida na aalis na hindi man lang nagtrabaho ay agad niya itong pinigilan na may kung anong plano ang kanyang nasa isipan. Pagpapatuloy, nagsusumamo si Max, ang boses niya'y punong-puno ng hinanakit na parabang siya ang biktima. Hindi naman po namin sinasadyang ipagwalang bahala ang hiling. Bukod pa po riyan, sa ganitong sitwasyon, nakasanayan na po naming ituring na nakamit na ng kliyente ang kanyang layunin, kaya't normal lang po na palampasin ito. Totoong hindi sila nagpabeya, nagmadali sila hanggat maaari, at buong sipag na naghanda para sa anumang hindi inaasahang insidente. Gayunpaman, dahil sa alam nilang pananakop ang nangyayari, inakala nilang sapat ang oras para makarating sila. Ngunit nang dumating sila, ang digmaan ay natapos ng mas mabilis kaysa inaasahan. Nang marating nila ang lugar, ang lahat ay abala na sa paglilinis ng larangan ng labanan. Sa ganitong sitwasyon, wala naman talaga silang magagawa. Ang tanging naramdaman na lang nila ay ginhawa dahil ligtas si Baron Fenris, tulad ng hiling ng kliyente. Ngunit si Ghislaine, walang awa pa ring hinahabol ang isyu. Napapalibutan ako sa tarangkahan at muntik ng mamatay. Na-rescue niyo ba ako noong nasa peligro ako o hindi? Hindi po. Hindi po namin kayo naisalba. Sa totoo lang, hindi pa sila sigurado kung talagang nasa isang peligrosong sitwasyon si Ghislaine. Ngunit dahil sinabi niyang nasa panganib siya, wala silang magawa kundi tanggapin iyon. Kung ganoon, natupad niyo ba ng maayos ang hiling o hindi? Sa tingin ko, hindi. Pero hindi po talaga namin inaasahan na matatapos ng napakabilis ang digmaan. Kung ganoon, hindi ba dapat may gawin kayo para pagtrabahuan ang bayad niyo? Pinagsasamantalahan niyo ang mga kasama ko? Sa harap ng matalim na paninisi ni Ghislaine, napipi si Max at ang kanyang mga kasamahan. Nararamdaman nila ang matinding pang-aapi, ngunit wala silang maisagot sa sinasabi nito. Ang mas nakapagpasama pa sa sitwasyon ay ang mga kliyente ay sina Rosaline, ang anak ng Marquis ng Branford, at si Countess Marielle, isang makapangyarihang babae sa hanay ng mga dugong bughaw. Kung ang baliw na ito ay magsasabi ng kung ano-anong kabaliwan at mawala ang pabor ng mga ito sa kanila, maaari na nilang kalimutan ang kanilang negosyo. Naipit sa panggigipit ng ating bida, wala rin silang takas. Ang tanging pagpipilian nila ay pakalmayan ang lalaking ito at makaalis ng ligtas. Kung ganoon po, mag-aalok po kami sa inyo ng diskwento sa susunod na hiling at gagawin po namin ng mas maayos. Sa susunod? Anong susunod? Sinasabi mo ba sa akin na magpadelikado ulit ako? At ipinagmamalaki mo pa na nag-aalok kayo ng diskwento? Ang kalahating presyo ay ang pinakamababang dapat ibigay. Hindi naman sila pumayag sa kalahating presyo. Ang bastos naman ito, napakawalang hiya naman po ninyo. Mas mabuti pa sigurong tanungin na lang kung ano talaga ang gusto niya. Kung ganoon, ano po ba ang gusto ninyong gawin namin? Maingat na tanong ni Max. Doon lang nagsimulang sumagot si Ghislaine sa mas mahinahong tono. Sa simula, tumulong kayo sa paglilinis ng kaganapan ng digmaan dito, at tumulong sa ilang gawain sa aming lupain. Kailangan namin ng mga malalakas na bisig para sa mabigat na trabaho. Hindi naman mukhang napakahirap niyan. Ang makipag-away sa isang baliw na dugong bughaw ay mas masahol pa kaysa sa gumugol ng kaunting oras. Sige, tutulong na po kami ng ilang araw bago bumalik. Na may lungkot sa kanilang mukha, nagsimulang tumulong si Max at ang kanyang mga kasamahan sa mga sundalo. Sa totoo, balak lang nilang tumulong ng ilang araw bilang formalidad at pagkatapos ay umalis. Ngunit iba ang nasa isip ni Ghislaine. Dahil mukha silang malalakas, gagamitin ko sila hanggat maaari, ikakalculate ko na lang ang sahod nila bilang mga trabahador. Ang perang natanggap mula kina Rosaline at Marielle ay siguradong hindi bababa sa ilang libong gintong barya. Dahil sa antas ng panganib na kasama, makatuwiran ang halagang iyon. Kung ibabawas iyon bilang sahod ng mga trabahador, kahit sa isang mapagbigay na rate, kailangan ng mga taong ito na magtrabaho ng maraming taon para mabawi ang halaga. Habang umaalis ang mga fixer upang maghanap ng gagawin, naiwan naman ang isang mukhang bata at alang-inang pari.
Ang pari, habang pinagmamasdan ng sitwasyon, ay kinakabahang nagsalita. Kung ganoon po, ako'y aalis na. Hindi man lang siya tinignan, casual na kinamot ni Ghislaine ang kanyang tenga habang sumasagot. Gayunpaman, dahil sa pagkilala sa katayuan ng pari, nagpakita siya ng kaunting kagandahang asal kaysa sa ipinakita niya sa mga fixer. Mukha kang napakabata para maging pari. Anong pangalan mo? Ako po si Piet. Nagsisilbi po ako kay Juana, ang diyosa ng kagandahan at kasaganahan. Ang diyosa ng kagandahan, si Juana. Hindi ba't kinamumuhian ng kanyang mga tagasunod ang mga larangan ng digmaan at maruruming lugar? Nag-alangan sandali si Piet bago sumagot. Kakasipos ang Countess ng Aylesbury ay nagbigay ng malaking donasyon sa aming simbahan at napakalapit po niya sa amin. Gumawa po siya ng espesyal na hiling na pumunta ako rito. Nang marinig ang pangalang iyon, tumanggaw si Ghislaine na may pag-unawa. Kung may isang bagay na pinagkadalubhasaan ni Mariel, iyon ay ang kagandahan. Siya ang isa sa mga unang nakakilala sa halaga ng mga pampaganda, kung tutusin. Dahil sa kanyang debosyon sa kagandahan, hindi na nakakagulat na mayroon siyang koneksyon sa simbahan ni Juana. Sa awtoridad, yaman, at koneksyon ni Mariel, ang pagpapadala ng isang pari sa isang larangan ng digmaan ay walang kahirap-hirap. Ganoon pala, makatuwiran. Anuman ang mangyari, sigurado akong napakahirap para sa iyo na pumunta sa ganitong kagulong lugar. Opo, salamat po. Kung ganoon po ay aalis na ako, sabi ng pari. At saan ka naman sa tingin mo pupunta? Sigurado akong binayaran ka rin, hindi ba? Tulad ng mga lalaking iyon kanina, kailangan mong pagtrabahuan ang bayad mo. Sa sinabi ni Ghislaine, nag-iba ang mukha ni Piet, at napuno ito ng hinanakit. Hindi po ako tumanggap ng pera. Ano, seryoso ka ba na sinasabi mong hindi tatanggap ng bayad ang isang pari? Sumpa sa Diyosa, hindi po ako tumanggap ng kahit isang barya. Hindi po ako ganoong klase ng tao. Kahit ang pinakamasamang pari ay bihira ng maglakas loob na gamitin ang pangalan ng kanilang Diyos kapag nagsisinungaling. Naguluhan, sinuri ni Ghislaine ang paring nasa kanyang harapan. Hindi siya tumanggap ng pera. Sa panahon ngayon, may paring nagboluntaryo ng walang bayad. Ibig sabihin, hindi siya mapipilit na manatili. Hindi ito makatuwiran. Walang ganoong klase ng pari. Pinaningkitan ni Ghislaine ang mga mata at mas tiningnan si Piet. Sa kanyang mapusyaw na kulay rosas na buhok, maliit na katawan, at maislan na mukha, mas mukha siyang isang taong maganda, kaysa mapagkakatiwalaan. Nang titigan siya ni Ghislaine, ang paring mahiyain ay yumuko ng nahihiya. Ang kanyang kilos ay malinaw na nagpapakita ng kawalan ng tiwala sa sarili. Ang kanyang balat ay mapotla at makinis, na nagbibigay ng impresyon ng isang taong hindi kailanman nakaranas ng kahirapan at lumaki ng protektado sa loob ng isang templo. Isang taong ganito na pumupunta sa isang mapanganib na larangan ng digmaan para sa pera ay hindi nababagay sa kanya. Nakakapagtaka, lalo na't hindi siya ang tipikal na taong pipiliin ni Mariel. At hindi rin siya mukhang isang taong isasakripisyo ang sarili sa ngalan ng pagpapalaganap ng kalooban ng Diyosa. Karaniwan, ang mga pari ay sumusunod sa kaugalian na magpadala ng iba na binabayaran ng direkta para sa mga ganitong gawain. Pagkatapos mag-isip ng sandali, nakaramdam si Ghislaine ng isang pagtuklas, at ang kanyang mukha ay nagningning sa tuwa. Jackpot! Jackpot! Sa wakas, nakakita rin ako ng matinong pari. Sa karamihan ng mga teritoryo sa Hilaga, ang mga paring may kakayahang gumamit ng banal na kapangyarihan ay hindi nananatili ng permanente. Sa pinakamaganda, ang mga naglalakbay na misyonaryo ay nagpapalipat-lipat sa rehiyon upang magpalaganap ng doktrina. Ang mga pari na may kakayahang gumamit ng banal na kapangyarihan ay bihira na. Sa labas ng teritoryo ng isang dakilang kamahalan o isang malaking lungsod tulad ng Kabisera, halos imposible na makakita ng isa. Ito ang dahilan kung bakit ayaw umalis ni Gillian sa Raypold sa kanyang pagsisikap na pagalingin ang kanyang anak na babae. Ngunit kung tama ang hinala ni Ghislaine, maaari nilang panatilihin ang paring ito sa teritoryo sa loob ng mahabang panahon. Maging tapat tayo, may iba pang kumuha ng pera, hindi ba? May isang mataas na tao na kumuha nito para sa iyo, at ngayon ay naipit ka rito, hindi ba? Hindi ko naisip ito kanina, ito ay normal na pamamaraan para sa mga pari. Hindi makasagot si Piet.
Ang pagsisikap niyang maging dalisay at matuwid ay hindi sinasadyang nagbunyag ng katotohanan. Ang templo sa Cardenia, natural, ay may matataas na ranggo ng clerigo, kabilang ang isang arsobispo. Gaano man kalaki ang impluwensya ni Mariel at Rosalyn, hindi sila madaling makapagpadala ng ganoong kagalang-galang na mga pari sa isang mapanganib at malayong teritoryo. Tulad ng inaasahan, isang mataas na paring ang kumuha ng pera at nagpadala ng isang mababang ranggo na pari mula sa templo bilang kapalit, marahil sa ilalim ng dahilan na bigyan siya ng maagang karanasan bago ipadala sa ibang lugar. Nang maramdaman ng matinding hinanakit, sa wakas ay nagsalita ang inosenteng si Piet. Totoo iyan, ngunit hindi ako maaaring manatili rito. Kailangan ko nang bumalik sa templo. Ayaw niyang maipit dito na parang isang upahang tagagawa ng problema. Mula pagkabata, napapalibutan si Piet ng mga pinakamahusay na bagay, masarap na pagkain, maganda ang damit, at nakikita lamang ang mabuti sa mundo. Ngunit ang mundo sa labas ay hindi tulad ng kanyang inaasahan. Impyerno pala talaga ang mundo sa labas ng templo. Kailangan ko nang bumalik. Sa kanyang pagpunta rito, dumaan siya sa maraming nayon. Nang makita ang mga maralitang mahihirap na nakatira doon, naisip niya ang ganoon. Ngunit kahit ang pananaw na iyon ay walang muwang. Ang larangan ng digmaan ay tunay na impyerno. Iba ito sa antas ng mga teritoryong dinaanan niya bago siya dumating. Sa paligid, ang mga ungol ng mga sugatan ay umaalingaw-ngaw sa gitna ng mga tambak ng bangkay. Sa bawat pagkakita ni Piat sa mga kabalyero at sundalong gumagala sa paligid, nabasa sa dugo, mas mukha silang mga demonyo kaysa sa mga tao. Halos hindi niya mapigilan ang kanyang pagduduwal, habang ang kamahalan na nasa kanyang harapan ay tumatawa, ang kanyang damit ay nababalutan ng dugo. Paano makakatawa ang isang tao sa ganitong sitwasyon? Nakakatakot ang mundo sa labas ng templo. Punong-puno ito ng mga hindi maintindihang tao. Mukha silang mga demonyo. Ang lugar na ito ay tiyak na lungga ng demonyo. Nag-smirk si Ghislaine habang pinagmamasdan ng inosenteng pari na nanginginig sa desperasyon, na gustong-gusto. Nang umalis, sige, umalis ka na. Hindi ko mapipigilan ang isang taong mahalaga tulad mo na bumalik. Talaga po, kung ganoon, aalis na ako agad. Pero nagtataka ako kung makakabalik ka ng ligtas ng mag-isa. Nais ko sa iyo ng kapayapaan sa iyong paglalakbay. Teka, ano? Doon lang naramdaman ni Piat ang katotohanan, na nag-iwan sa kanya ng matinding pagkalito. Ang mundo ay punong-puno ng mga halimaw at bandido na malayang gumagala. Ang mga lungsod at nayon ay kailangang palibutan ng mga pader o panangga para sa proteksyon. Sa ganitong mundo, paano makakabalik sa kabisera ang isang walang karanasan, hindi mandirigmang pari na tulad niya? Ang posibilidad na siya ay mapatay o makidnap sa sandaling lumabas siya sa mga pader ng kastilyo ay halos 100%. Lalo na para sa isang tulad niya, isang lalaki na may mislan at magandang mukha, siya ay nasa mas malaking panganib. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi ako pwedeng bumalik ng mag-isa, sabi ng pari. Nang pumunta siya rito, kasama niya ang mga mapagkakatiwalaang mersenaryo, na nagbigay sa kanya ng kapayapaan ng isip. Nakasalubong nila ang mga halimaw at bandido ng ilang beses sa daan, ngunit madali itong naresolba ng mga mersenaryo. Wala nang ibang pagpipilian, si Piat, na halos maiyak, ay yumuko kay Ghislaine. Kamahalan, maaari po ba ninyo akong bigyan ng bantay? Magkano ang handa mong bayaran? Bayad. Humihingi kayo ng pera, pero isa po akong pari. Saan sa mundo ang may libre? Wala nang libre ngayon. Kayong mga pari ay binayaran para magpadala ng isang tao sa inyong lugar, hindi ba? Hindi ako nagpapatakbo ng isang charity rito. Totoo iyan, ngunit. Muli, nagulat si Piet. Bagaman nakakita siya ng maraming dugong bughaw na nagdo-donate sa templo, ito ang unang pagkakataon na may nagtangka na mangikil ng pera sa kanya. Karaniwan, ang mga tao ay nagbubuhos ng oras at pagsisikap upang makakuha ng pabor sa templo, na nag-aalok ng malaking donasyon upang manatili sa magandang panig nito. Wala nang ibang pagpipilian, mas lalo pang ibinaba ni Piat ang kanyang ulo. Pakiusap po, nagmamakaawa ako. Kung tutulungan ninyo akong makabalik ng ligtas, babayaran ko ang inyong kabaitan balang araw. Sa oras na makabalik ako, hinding-hindi na ako titingin sa lugar na ito ulit. Ngunit si Ghislaine ay hindi ang tipo na magpapaniwala sa mga walang laman na salita.
Matatag siyang umiling. Gusto kong tumulong, ngunit kulang kami sa tao. Kung talagang hindi ka makakabalik ng mag-isa, bakit hindi ka nalang maghintay at umalis kasama ang grupo na babalik mamaya? Sa madaling salita, walang balak si Ghislaine na payagan siyang umalis ng madali. Kung gusto ni Piet ng ligtas na paglalakbay, kailangan muna niyang magtrabaho para dito. Sa harap ng katotohanan ang kanyang buhay ay nasa panganib kung aalis siya ng mag-isa. Wala nang ibang pagpipilian si Piet kundi ang umiyak na lang at pumayag. Ang mga kaibigan niyang fixer ay maaaring nabihag na sa loob ng hindi tiyak na panahon. Gayunpaman, inakala ni Ghislaine na hindi iyon sapat, kaya't dinagdagan pa niya ito ng kaunting pananakot. At kung magpasya kang tumakas sa ibang ruta o hindi ka magtatrabaho ng maayos, magkakalat ako ng malalaking tsismis. Tsismis? Anong klaseng tsismis? Na tumakas ka pagkatapos mong manamantalang kumuha ng pera mula sa Juana Order. Magiging malaking problema iyon para sa lahat ng kasangkot, hindi ba? At alam mo naman kung sino ang nasa likod ko. Naglaho ang kulay sa mukha ni Piet. Ang mga templo ay may mas mahigpit na hirarkiya kaysa sa mga tore ng Salamanca. Kung ang isang mataas na pari ay magdurusa dahil sa isang mababang ranggo na pari na tulad niya, hindi nila iyon palalampasan. Ang makulong sa isang monasteryo habang buhay ay ang pinakamagandang sitwasyon. Mas malamang, siya ay itatapon sa isang mas masahol at mas mapanganib na lugar. Sandali lang. Tumangala siya, umaasang magsumamo, ngunit ang lalaking nasa kanyang harapan ay ngumingiti ng masama. Ang taong ito ay tiyak na ang commander ng mga demonyo mismo. At siya, si Piet, ay walang duda na sumasailalim sa isang pagsubok na ipinadala ng Diyosa. Ang pananampalataya, pagkatapos ng lahat, ay isang bagay na dapat patunayan sa pamamagitan ng pagharap sa mga ganoong pagsubok. Gagawin ko po ang aking makakaya. Mabuti, inaasahan ko ang pagtatrabaho sa iyo. Alisin na natin ang mga formalidad at magsalita ng comfortable na parang magkaibigan, ha? Magkasama tayo ng mahabang panahon, ang pagiging formal ay masyadong malamig, sa tingin mo ba? Sige. Kahit ano po ang gusto ninyo, opo, ayos lang po sa akin. Hindi mo kailangang maging formal. Ano man ang mangyari, magkasundo tayo ng maayos. Sa simula, gamutin mo muna ang mga sugatan. Kulang kami sa mga doktor dito sa teritoryo. At tulad nyon, direkta siyang nagbigay ng mga utos. Si Piet ay hindi pa nakakilala ng isang dugong bughaw na ganito kawalang asal sa buong buhay niya. Dahil sa ganitong pagtrato sa kanya sa unang pagkakataon, napuno ng luha ang mga mata ni Piet. Ngunit wala siyang magagawa, naramdaman niya na ang pagsuwi sa ugali ng dugo ang halimaw na ito ay magpapalagay sa kanyang ulo sa peligro. Opo, napunta si Piet sa direksyon ng mga sugatan. Kung wala man lang ibang nangyari, ang banal na kapangyarihan ay walang katumbas sa pagpapagaling ng mga pinsala at pagpapasigla sa mga pagod. Ang isang pari ay mahalaga. Higit pa rito, pagkatapos ng kaunting pahinga, maaari silang mag-recharge ng automatiko. Isang auto-recharging potion, para itong isang tumpok ng salapi na gumugulong. Ang kanyang rosas na glow ay nagpapaganda pa sa kanya. Kahit na siya ay isang mababang ranggo na pari na may limitadong banal na kapangyarihan, siya ay mas mahalaga pa rin kaysa sa isang salamangkero. Wow, isang hindi inaasahang pakinabang ito. Kailangan ko siyang panatilihin hanggat maaari. Napaka-inosente niya kaya siguro susunod siya sa mga utos. Ang dalawa sa kanila ay nagpadala sa akin ng isang napakagandang regalo. Ang swerte ko naman, sabi nito sa sarili na may mga tao na naman siyang pwedeng gamitin hanggat gusto niya. Hindi lang siya nagkaroon ng 10 malalakas na trabahador, kundi isang top-tier na talento sa anyo ng isang pari ay napasa kanya rin. Hindi niya mapigil ang magpasalamat kina Mariel at Rosalyn para sa kayamanang ito. Kung ganoon, haharapin na natin ang natitira. Ngumiti, si Ghislaine ay nagtungo sa kastilyo ng kamahalan kasama ang ilang mga kabalyero. Nang dumating sila, ang balita ay nakarating na sa kastilyo. Isang puting bandila ang lumilipad sa itaas, at ang mga matataas na tagapaglingkod at administrador ni Count Caboldi ay nagtipon, naghihintay sa kanila. Ang kanilang mga mukha ay mapotla sa takot habang sila'y yumuyuko. Pagbati sa bagong kamahalan. Sinusunod lang po namin ang mga utos ni Count Caboldi. Ganap na po naming binuksan ang imbakan. Ang lahat po rito ay sa inyo na, Baron.
Maglalaan po kami ng buong puso sa paglilingkod sa inyo mula ngayon. Sinuri sila ni Ghislaine. Ito ang mga taong nakinabang kasama si Count Caboldi at pagkatapos ay kumapit kay Count Desmond. Ginawa nila ang parehong bagay sa kanyang nakaraang buhay, at ginagawa nila ito ngayon. Sa simula ng digmaan, sila ay punong-puno ng tiwala sa sarili. Maaaring umasa pa sila na kunin ang Fenris, tiyakin ang supply ng pagkain nito, at mamuno. Ngayon, ang parehong mga tao ay nakatitig sa kanya ng may desperadong mga mata, nagmamakaawa na mabuhay. Pagkatapos ng ilang casual na pagtango, bumaling si Ghislaine kay Gillian na nasa tabi niya. Ikulong mo ang lahat ng mabababang opisyal. Ang kanilang mga kaso ay susuriin mamaya, at ang kanilang kapalaran ay pagpapasyahan. Naiintindihan, at tungkol sa mga tagapaglingkod na may mahalagang posisyon sa teritoryo. Hinanap ni Ghislaine ang mga ito, ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Patayin mo silang lahat, abangan. Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.